Okay, so good morning po ulit sa bawat isa. Good morning! Good morning. Ayan. So salamat sa Panginoon at tayo muli ay magkakasama para mag-aral ng kanyang salita. Okay, sige, sama-sama tayong manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa panahon na binigay niyo sa amin para po muli mag-aral ng iyong salita. Salamat po sa kagalakan, meron ng bawat isa. Salamat sa kahandaan, Panginoon, na ibinigay mo sa amin para yung aming isipan at ang aming puso, Panginoon, ay maging bukas sa pagtanggap ng katotohanan mula sa inyo. Salamat po sa pag-ibig mo, salamat sa pagsama mo sa amin. Hallelujah. Banal na Espiritu, samahan niyo po kami sa mga oras na to. Kayo po ang tunay na tagapagturo at kayo po ang tunay na nagbibigay ng unawa. Salamat. Salamat sa inyong pagsama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay. So halimbawa ngayon, nandito tayo, magkakasama. Biglang may dumating na bisita. Sabi nung bisita, okay, sasama siya sa atin, Tapos syempre, tinanong natin siya, taga saan po kayo? O, sino po kayo? Diba? Sino po kayo? Nagpakilala siya, ako si Juan de la Cruz. O, taga saan po kayo? Sabi niya, galing ako sa Bicol. Galing ako sa Bicol. O, syempre, nagkwentuhan. So, nalaman natin na taga Bicol siya. Ang nanay niya at tatay niya taga Bicol. Doon siya nag-aral. Yun yung kanyang kwento. Pagkatapos, biglang ako, dahil Bicolano ko, sabi niya kasi taga Legazpi siya. Katabi lang po yan ng baka, kaya tabako, daraga. Okay. So, bigla ako nagsalita ng Bicol, So, sabi niya, kumusta man tabi dumaan sa Bicol? Tapos biglang sabi niya, ha? Yung taga Bicol. Bigla ako nagsalita ng Bicol, taga Bicol daw siya, tapos nagsalita ka ng Bicol, hindi naintindihan, ha? Ikaw muna, parang may problema tayo, parang ganun, Tapos sunod na sinabi mo, kumusta na po yung mayon? Ha? Pati yung mayon, hindi niya alam na may mayon sa Bicol. Tinanong mo kung ano yung sino mayor sa Bicol, hindi niya nasagot. So ano yung ibig sabihin nun? Sinungaling siya. Ibig sabihin, yung scammer. Galing, sabi niya, galing siya ng Bicol o from Bicol, pero alam mo, teka muna, may claim ka, pero hindi totoo. Teka muna, nagsalita ako ng Bicol, di mo ko naintindihan. Tinanong ko ta sa mga tourist spot sa Bicol, di mo alam. Tinanong ka ng sino mayor sa Bicol o sa Legazpi, hindi mo kilala. So, biglang naglagay ka kaagad ng question mark, di ba? So, ganun din minsan, di ba, sa mga company, bakit maraming night scam? Dahil hindi nila talaga, syempre yung company na may claim sila na ganito kami. Tapos naniwala ka, hindi pala. Di ba? Hindi pala sila ganun, Mandaraya pala sila. So, ibig sabihin, hindi porque sinabi niyang ganun, totoo ngang ganun yun, So, halimbawa, sinabi nung isang tao, halimbawa sa mga Christians, sabi doon, sino bang nakakay Kristo Jesus sa isa ng bagong nilalang, ang mga bagay na luma ay lumipas na at narito lahat ay pawang bago. Pag sinabing bagong nilalang, ang nasa isip mo kaagad, may bagong buhay, di ba? So, pag bagong nilalang, ano ba yon? Humihinga, kunyari, baby, isipin natin, kung baby yon, humihinga yon, gumagalaw yon, kumakain yon, di ba? Kunyari naman, lumaki na siya, may mga bagong activities o kakayanan, meron siya, gumagapang, lumalakad, nagsasalita. So, ibig sabihin, ganun natin inuunawa yung bagong nilalang. Gusto nating makita lang doon, okay. Ito. Pag sinabi ng tao ang isang bagay na claim niya yon, may mga signs of authenticity. Ibig sabihin, may marka. Hindi porque sinabi na ganun yun. Tayo, lalo na tayo, matatalino tayo, di ba? Hindi tayo naman nagpapauto. Isa yun sa katangian natin mga kabata kung magpapauto. Sinabi mo yan, teka muna, patunayan mo yan. Parang gano'n. So, ang totoong nagliligtas na pananampalataya
Sabi, the true saving faith is a lifelong commitment to Christ. It is evidenced by transformation, obedience, and perseverance. No? The Bible calls us to be believers. Ang tawag sa ating mga Kristiyano ay believers, mga taong naniniwala, nananampalataya kay Jesus. Tayo ay mga taong ang pananampalataya ay nagdadala sa atin sa kaligtasan at sabi doon namumunga, no? Namumunga ang ating pananampalataya. Pag sinabing namumunga, may proof, May pakinabang. may pakinabang. Halimbawa, mangga to, di ba? Opo. Oh, kunyari, hindi ko kilala ang punong mangga. Kasi alam ko ang mangga kahit sa dahon lang no? Pero kunwari lang, hindi ko alam ang punong mangga. Paano ko malalaman na mangga yan? Pag nakita ko yung bunga, mas sigurado naman mangga yan. Ito yung bunga niya, no? Di ba? So, ganun din yun, yung bunga ang tinitingnan mo. Kung hindi ka sigurado sa puno, sigurado ka sa bunga. Amen. Di ba? Hindi ako sigurado sa puno pero sigurado ako sa bunga. So may banggit kasi dito yung pananampalataya nagdadala sa atin sa kaligtasan. Okay? So pag sinabi kasing kaligtasan, pagka Kristiyano, of course kaligtasan yan sa sa kasalanan. Okay? Kasi yung salvation, saan ba tayo niligtas ng Panginoon? Sa kasalanan. Ngayon, kasi minsan nagtatanong, ligtas ka na ba? Di ba parang past tense? Sinabing ligtas ka na ba? Past tense yun, di ba? O kung ligtas ka na, bakit maliligtas ka pa? Ha? Bakit kung ligtas ka na, bakit maliligtas ka pa? Ligtas ka na nga, tapos na. Pero in reality po kasi, of course, alam natin na ang kaligtasan ay tapos na at nagpapatuloy pa. Ano ibig sabihin nun? Ligtas tayo saan? Sa penalty of sin. Ang sin may penalty, ang sin may power, ang sin may presence. O yan Ang kasalanan may penalty, may power at may presence. So niligtas tayo, ligtas na tayo saan? Sa penalty ng sin. Bakit? Sabi doon, ang sinumang manampalataya kay Kristo ay naligtas na. Wala nang eternal damnation, yung ating pagkapahamak, di ba? Ang sinumang manampalataya sa kanya, ibinigyan niya ng ano daw? Sa John 3:16? Buhay na walang hanggan, no? Hindi na siya mapapahamak kasi may buhay na walang hanggan. So, ligtas na ako sa pagkapahamak o doon sa penalty ng sin. Pero tingnan niyo yung realidad. Yung power ng sin nandyan pa, di ba? Opo. Yung penalty, wala na. Pero yung power ng sin nandyan pa. Yung kapangyarihan niya. Bakit? Natitempt ka, di ba? Opo. So, ibig sabihin may kapangyarihan pa siya. Wala na yung penalty, pero parang may kapangyarihan pa siya, no? So, yun namang kapangyarihan ng kasalanan, yun naman ang naliligtas tayo araw-araw. So, ligtas ka na sa penalty, pero araw-araw naliligtas ka sa power ng sin. At yung future, saan naman tayo maliligtas? Sa presence ng sin. Ano yung presence? Pagdating daw sa langit, wala na yung presensya ng kasalanan. So sa past, naligtas ka sa kanyang penalty. Sa present, naliligtas ka sa kanyang power. Sa future, maliligtas ka sa kanyang presence. So, yun yung itsura ng kasalanan. So, ang kaligtasan, tapos na. Dahil niligtas na tayo ng Panginoon. Pero yung power niya, nilalabanan natin. At pagdating ng panahon, ililigtas tayo ng lubusan sa kanyang presence. No? Ayan. So, dito, sabi natin, ano ba yung mga marka ng tunay at totoong pananampalataya na nagliligtas. Di ba yan? Signs of authentic faith that save. Marka, tanda. Pag sinabing signs, marka o tanda. Di ba? Tanda. Okay? Kasi hindi naman natin no? Parang ganito. Teka muna. Malusog ako.
malusog ako. Di ba parang, sino malusog ka? Ganyan ka? Parang may sign sa'yo ng, sakit. Di ba? May sign ng sakit. Hindi sign ng kalusugan ang pinapakita mo. So, ayun, no? So, may sign, no? Parang gano'n. Hindi gano'n. So, pag sinabing, I am a Christian, teka muna, ano pinapakita ng sign? No? Anong sign yung nandyan? Parang iba naman. Anong sign? Una, ito yung mga marka. Una, ang tunay na Kristiyano ay nananampalataya kay Kristo Jesus lamang. Yan ang claim ng Christianity at yan yung basis ng faith natin, no? Kasi sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the way. Hindi sinabi ni Jesus na I am one of the way. Diba? Hindi. I am one of the truth. I am one of the life. Hindi. I am the way. So may exclusivity. Diyan nakatayo yung ating pananampalataya bilang Kristiyano. So saving faith is centered on Christ. Not just a general belief in God. No? Nakasentro kay Kristo. It acknowledges that Jesus is the only way to salvation. At ang true believer place their full trust in Christ's person and work. So ito yung unang-una na tanda na ikaw ay nanampalataya at lubusang na umasa kay sa Panginoon. No? Ikaw ay Kristiyano. Believe in Christ alone. So, mahalaga yung object of faith, ha? Oo, yung sinasabing, hindi lang faith yan eh. Sa faith, merong object. Ang object of faith sa Christianity ay si Kristo. Si Christ, no? Kunyari, sinabi mo na nananampalataya ako na kaya akong iligtas ng salbabida sa pagkalunod. O, totoo yun, may object ka, yung salbabida. Pag tinanggal mo yung salbabida, malulunod ka na nun. So, merong pinagkakapitan yung pananampalataya. Hindi mo pwede sabihin, naniniwala ako, ligtas ako. Okay. Saan nakatayo yung kaligtasan na yun? Di ba? Saan nakatayo? So, ang tunay na pananampalataya na nagliligtas ay pananampalataya kay Kristo lamang. Sa Christianity yan, ano po, Christian tayo. No? Kay Kristo lang. Pangalawa, syempre, kung nanampalataya ka kay Kristo, may evidence ng obedience. Kasi, nananampalataya ako na si Kristo ay aking Panginoon at tagapagligtas. Yun naman yun eh. Ba't ka ba naging Kristiyano? Si Kristo ang Panginoon ko eh. At siya din ang aking tagapagligtas. Kung siya ang Panginoon, ano ang inaasahan doon? Di ba ito yun? Siya ang Panginoon, siya masusunod. Panginoon siya eh. Maliban kung siya ay alipin. Kung si Kristo ay alipin, siya masusunod. Kaya lang si Kristo ang Panginoon at tayo ang kanyang mga alipin o servant. So, may evidence ng obedience. No? James 2:17, faith by itself, sabi diyan, if it does not have works, is dead. Ang totoong pananampalataya ay nagre-resulta ng good works. Ito po kasi yan eh, no? So yung salitang pananampalataya, abstract yun, ha? Diba? Ang salitang pananampalataya, abstract. Ano ibig sabihin ng abstract? Hindi naman nakikita ang pananampalataya eh. Sino nakakakita ng pananampalataya? Wala. Abstract yon. Sino nakakakita ng pag-ibig? Wala. Hindi mo pwedeng hawakan ng pag-ibig. Sino nakakakita ng pag-asa? Wala. Diba? Wala lahat yan. Di mo naman. Pero, nagmamanifest yun sa labas. Sa gawa. Di ba nakikita sa gawa mo yun eh. Pag-ibig. Mahal ko ang anak ko. Mahal ko ang asawa ko. Salita mo yan. Pero paano mo yan na ipapakita? Nagmamanifest ba? Kaya nga sabi natin, yung pag-ibig na hindi nakikita, hindi totoong pag-ibig yun. Paano naging pag-ibig yan? Di ba? Pareho lang yan ang hindi kita iniibig dahil hindi din nakikita yun. Loving in secret is not love. Oo, loving in secret.
Pwede ba yun? Baka pag nanasa lang yun. Boyfriend kayo, Yun ang, yun ang ano, yun ang totoo. Oh, yan, no, may obedience, no? Kasi nga, Ito lang pala ang ang tinanggap mo ay Panginoon. Hindi ka naman tumanggap ng alipin. Kung alipin siya, siya yung susunod. Pero Panginoon ang tinanggap mo. Sumuko ka sa Kanya. So may inaasahang bunga. Ano yon? Obedience, no? Oh, bagaman sasabihin na natin dyan, no? Eh, hindi good works ang nagliligtas. Pero ang good works ay evidence ng kaligtasan. Ang totoong mananampalataya ay sumusunod sa salita ng Diyos at namumuhay ayon sa mga utos ng Diyos, no? Diyan din, 2:17, ang pananampalataya ay nahahayag sa pamamagitan ng pag-ibig at paglilingkod sa iba. Again, hindi nakapagliligtas yung gawa. Hindi naman nakakapagligtas ang gawa. Ang nagliligtas pananampalataya, pero ang pananampalataya ay nahahayag sa gawa. So minsan sa Bible may mga ganun, ano? Halimbawa, yung sinabi nga na kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Yun ang sabi doon, ha? Kung nasaan daw yung kayamanan mo, nandun din yung puso mo. Bakit nauna yung kayamanan? Dahil ang totoo, una ang puso dun eh. Una ang puso. Kung ano yung gusto ko, nauna yung gusto, di ba? Nauna ang gusto bago ko lalagyan ng pera yon. Invest ka kasi Di ba? Yun ang tunay. Nauna ang puso, pero lalagyan ko dun, ilalagay ko na doon yung pera o ano man yun. Kaya lang ang problema ng gusto, hindi mo naman nakikita yon. At malalaman ko lang na gusto mo yan pag nilagay mo na ang pera mo doon. Di ba? Yun yung important. Kunyari, paano mo malalaman na gusto mo yon? Hindi ko alam kung gusto mo yan. Malalaman ko na gusto mo yan pag binayaran mo na yan. Pag binili mo na. Di ba? Ibig sabihin, yung loob, hindi natin talaga alam yon. Pero yung ginagawa sa labas, yun yung patunay ng nasa loob. Kung ano ang nilalaman ng puso, siya ang sinasabi ng bibig. Kung ano nilalaman ng puso, yun ang kaya nga, minsan, no, bakit paglasing na ang tao, nalalaman mo na kung ano yung laman ng puso niya? Paglasing na. Pag nalasing na ang tao, malalaman mo na kung ano yung talagang nasa loob niya. Pare! Oo, kasi inilalabas niya na eh, no? Kung ano, galit ako, di ba? Kinikim-kim niya yan, no? Tuturo niya sa mga lasinggero. Kim-kim yun, di ba? Parang hindi na ano, pero pag nakainom na pare kanina, ginawa kang galit ako. Pero hindi niya masabi nung una. Pero pag ginawa na, pag ginagagawa na. So merong evidence yan. Yung gawa. May evidence. No? So pangatlo, led by the Holy Spirit. Ayan. Yan din ay sign o marka ng totoong pananampalataya. No? For as many as are led by the Holy Spirit of God, they are sons of God. Ang pinangungunahan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga anak ng Diyos, ang sabi diyan, ano? Ang pananampalatayang nagliligtas ay spirit empowered. Hindi daw yan human effort. Hindi kaya ng tao. Hindi kaya ng taong maging mabait. Maliban na samahan siya ng Diyos. At minsan yung pagsama ng Diyos, subtle. Ano yung subtle? Hindi mo namamalayan. Hindi mo namamalayan, sinasamahan ka na ng Diyos. Pwede yun. May mga pagkakataon na kumikilos ang Diyos, no? Pero of course, tayo, dahil nga ang ideya natin ay anak tayo ng Diyos, kaya somehow meron tayong consciousness na willingly hinihingi natin sa Diyos na samahan tayo at nararamdaman natin na sinasamahan niya tayo. And alam natin sinasamahan tayo ng Diyos. Okay, the Holy Spirit enables believer to follow Christ and bear fruit, no? So dito napakahalaga niyan kasi kahit ang ating Panginoong Yesus, bagamat siya, sabi natin, di ba, walang kasalanan, pero alam niyo ba na hindi kumikilos si Jesus na walang leading ng Holy Spirit? Nung siya ay dalhin, nung siya ay item ng kaaway, sabi doon, dinala siya ng banal na espiritu
pinangunahan siya ng banal na espiritu papunta saan? Sa ilang. At doon sa ilang tinempt siya ng kaaway o tinukso siya ng kaaway. Sino ang nag-guide si Jesus? Yung Holy Spirit. So si Jesus hindi siya naghahanap ng tukso. Pero ang banal na espiritu, siya yung naggumabay sa kanya para para i-test siya doon sa kanya, kung yung kanyang kahandaan doon sa kanyang gagawin. Tayong mga Christians, hindi tayo naghahanap ng tukso. Ang prayer natin, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Pero in reality, haharap ka sa temptation talaga. Meron yan. A true believer loves, obeys, and meditates on scriptures. Faith that is not grounded in God's work is weak and easily shaken. Kasi ang banal na espiritu, kumikilos din siya through the Word of God. So yan ay sign, again, marka yan ng totoong Kristiyano. Ayan. So ano pa yung marka ng totoong Kristiyano? Involves repentance. Ang totoong pananampalataya may kaakibat na pagsisisi o repentance. Ano ba yung repentance? Sabi diyan ay pagtalikod sa kasalanan. At pagbabago ng isip. Kasi pag nagbago ang isip mo, ang ibig sabihin nun, tumalikod ka. Hindi mo na siya pinaniniwalaan. Di ba yun ang nagbago ng isip? Hindi ko na yan pinaniniwalaan. O hindi ko na yan, hindi na yan ang aking belief. No? So ang repentance, ibig sabihin, nagbago ng isip. At pag nagbago ng isip, iniiwanan na yun. Pag nagbago na ng isip, iiwanan mo na yan dahil hindi na yan ang pinaniniwalaan mo. No? Faith and repentance go hand in hand. So, ang pananampalataya at pagsisisi ay magkasama, hindi naghihiwalayan. One cannot exist without the other. No? Sapagkat ang repentance means turning away from sin, pagtalikod sa kasalanan, at dahil nga sa kasalanan na yan, kung bakit tayo tinubos ni Jesus, at sa kasalanan na yan, diyan tayo iniligtas ni Jesus, and turning towards God in faith. So, hindi po pwedeng maghiwalay yun. So, ang pagbabago ng isip, ang pagsisisi, at ang pananampalataya. So, letter I, Ayan, isa pang marka o tanda ng totoong pananampalatayang nagliligtas. Ito, endures to the end. But the one who endures to the end will be saved. Sa iba-iba yung diyan, pinagtatalunan yan, no? Yung but the one who endures to the end will be saved. Sabi ng iba, sa end times yan. Yan, may mga ganun yan, no? Mga doktrina kasi yan eh. Sa tribulation na Sa tribulation yan, may mga ganun, Pero no matter what, tanggalin muna natin yung kwento ng tribulation. Bagamat sa niya, iba-iba yung paliwanag. Kasi sa iba, hindi nga sila, may mga Christians na hindi naniniwala sa rapture, ha? Hindi lahat naniniwala doon. Iba-iba yung paniniwala. Pero yung katotohanan, itong verse na to, ang ibig sabihin lang yan, hindi bumibitiw ang tunay na mananampalataya. Hindi niya bibitiwan yung kanyang pananalig kay Jesus. Hindi niya itatatwa si Jesus. Diba? Hindi niya itatatwa ang kanyang pananampalataya. Kahit pa yan may tribulation o wala. Okay? Kahit may tribulation o wala, pareho lang din yun. Itatatwa mo ba? Bibitiwan mo ba ang iyong pananampalataya? Hindi. Commitment ito to the end. Diba? Ito ay aking pagtatayuan hanggang sa wakas. Okay? So, ang tunay na mananampalataya ay hindi mag-fall away. They will persevere in faith. Magiging matibay sila. Magtsatsaga sila sa pananampalataya. No? Sapagkat ang saving faith is a lifelong journey, not just a momentary decision. Of course, nag-decision ka, pero ayun nga ang decision kasi yung salitang decision, nakatago yun Nag-decision ka. Oo, nag-decision ka. Pero ang tanong, paano mo napatunayan yung decision na yan? So we are looking for the fruit, we are looking for the sign, sabi natin. No? Okay, so James 1:2-3 keeps enduring in trials. Authentic faith is tested through trials.
True believers endures trust in God despite hardships. No? Ang totoong pananampalataya ay sinusubok ng mga trials, no? May pagsubok. At yung tunay na pananampalataya, mananatili, hindi yon bibigay. Now, hindi natin ugali yung humusga sa tao. Ibig sabihin tayong Christians, hindi tayo inutusan na husgahan ang tao, no? Hindi mo pwede sabihin na parang, hindi yan Kristiyano, hindi to Kristiyano, hindi yan Kristiyano, hindi naman natin gawain yan. Diyos ang magsasabi nun. Pero, again, may mga panlabas na tinitingnan tayo, di ba? Okay, ito yun. Kaya kung tutuusin, itong mga bagay na to, itong mga pinag-aaralan natin, ilalapat mo to, particularly, unang-una na sa sarili mo. Ikaw yung, sarili mo ang unang-unang titingnan mo dyan. Self-reflection to eh. More on, ako, hindi siya, ha? Hindi tayo mag-judge. Okay, hindi naman tayo wahatol, no? Kasi, halimbawa, yung baby, nakapapanganak pa lang, hindi naman natin sinasabi sa baby na, tumakbo ka, lumakad ka, di ba? Hindi mo naman makikita agad yun eh. Ang nakikita lang natin sa kanya ay, may buhay siya. Yun na yun. Di ba? Umiiyak siya. Yun lang. Hindi natin na-expect yung baby na agad-agad tatayo, tatakbo, maghuhugas, maglalaba bilang tao. So may proof na parang napaka-basic, parang may life siya. Ganun lang. Eto kasi endures to the end. Parang ibang usapan na siya, di ba? Parang malalim na to ha. Nasa dulo na to eh. Parang yung buhay Kristiyano mo, din na, malago na. So, hindi tayo humahatol. Pero ang sinasabi lang natin, ang totoong marka ng Kristiyano, nakikita yan. Halimbawa, yung bata, ano yung marka niya? Humihinga siya. Pag hindi na yun huminga, Patay na yan. may problema na tayo doon, di ba? Kaya lang obvious yung paghinga, kita din yun eh. Hindi natin alam kung ano ang totoo. Minsan, may mga simpleng bagay na dapat makita na proof ng life. No? Okay, pangalawa, dito, victorious over sin and the world. Ayan. Ang ibig sabihin lang yan, patuloy tayong lumalaban sa kasalanan. Ang totoong Kristiyano po, lumalaban sa kasalanan na hindi porke natatalo ka ng kasalanan, ang ibig sabihin nun ay pwede kang, ano ibig sabihin ng matalo? Parang ganito lang po yan. May kaibahan kasi yung natalo at nanatiling talo. Iba yung nagkasala sa namumuhay sa kasalanan. Magkaiba yun. Yung nagkasala, nalaglag ka, okay, tumayo ka, lumakad ka ulit. Iba yung nung nalaglag, nagtampisaw na. Parang gano'n. Nung nalaglag, gumulong-gulong na. Parang ganito po yan. Halimbawa, kasi ang mga Kristiyano, bagong nilalang, inihalin tulad sa tupa, di ba? Tupa. Tapos, sabi, nabago na kasi silang nilalang. Dahil nung dati, hindi sila tupa. Ano sila? Mga baboy sila. Ang tao, parang gano'n. Baboy sila. Kaya lang, nung maging bagong nilalang, hindi na sila baboy, tupa na sila. So, ano kaibahan ng baboy sa tupa? Ang tupa, pwedeng naglalakad siya, nahulog siya sa putik. Pagkahulog niya sa putik, tumayo siya, umalis siya. Nahulog ba? Oo. Pero yung kaibahan ng baboy. Ang baboy, pag nahulog sa putik, ini-enjoy niya na yun, di ba? Pag gulong-gulong kaya ang baboy, kahit ang dumi-dumi, nakita niyo na ba sa probinsya yung nililiguan ng mga baboy? Yung ganun. So may kaibahan yon. So tayo ay tupa, pwede kang mahulog sa kasalanan. May kasalanan sa mundo, pwede kang mahulog. Pero hindi mo siya i-enjoy. Yan ang sabi ng Bible. Hindi mo siya dapat i-enjoy. Okay? Aalis ka, iiwanan mo yon. Ito yon. So pag nagkasala, pwedeng umalis. No? Dito mas matindi. Victorious over sin ang sinabi dyan. 1 John 5:4, for everyone who has been born of God, born of God, pinanganak na ng Diyos, overcomes the world. Overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith.
So ito ay sign ng totoong tao na may pananampalataya. No? Saving faith gives believers victory over sin and worldly temptations. Though we are not sinless, we grow in holiness and righteousness. Ayan na. Hindi tayo sinless. Nagkakasala, pero iniiwan yan. Dapat lumalago ka sa kabanalan at katuwiran. Tayo ay inihiwalay para sa Diyos. Ang totoong mananampalataya ay may ibang uri ng pamumuhay kaysa sa mga taong nasa mundo. Pursuing holiness and striving to please God rather than people. Oh. Ang gusto nating malugod sa atin ay ang Diyos, hindi ang tao. Oh, hindi tayo man pleaser na, God pleaser. We want to please God. So yan ay sign ng pagiging totoong Kristiyano, pagkakaroon ng totoong pananampalataya. Letter E, express in public confession. Ito, bakit ba tayo nagpapabautismo? Para ipakita. Di ba? Matapos mong maging Christian, nagpapabautismo. Bakit nagpapabautismo? Para ideklara sa public ang iyong pananampalataya. Si Jesus ba nagpabautismo? Opo. Oo, ibang ang klaseng bautismo. Bautismo ng pagsisisi. Pero, ang ibig sabihin noon, si Jesus, hindi niya itinago ang kanyang pananampalataya. Ito ay nahayag sa mundo. So, ganun din. May bunga ang pananampalataya at ito ay mahahayag sa mundo. Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. Matthew 10:32. Sino man daw yung kumikilala kay Jesus, no? Sa harapan ng ibang mga tao o ng tao, ay kikilalanin din ng ni Jesus sa harapan ng kanyang Ama. Sa atin, sa iba medyo mahirap na yan sa Pilipinas, pero mas mahirap yan sa ibang mga lugar, ano, na pinapatay ang Kristiyano. Pero mahalaga yan. True believers boldly confess Christ and are not ashamed of the gospel. Ang totoong mananampalataya ay matapang na pinapahayag si Kristo at hindi sila nahihiya na ipagsabi ang magandang balita. Ang pananampalataya ay hindi dapat nakatago, kundi dapat publicly displayed. Saan? Sa salita at sa gawa. No? Sa salita at sa gawa. Now, hindi po naman sinasabi natin na maging careless. Maraming mga Christians, hindi sila ganon na parang lahat ng pagkakataon na lang ay nagsasalita sila about the gospel. Pero, hindi sila takot na ipahayag yung gospel. Halimbawa, si C.S. Lewis, kilala niyo si C.S. Lewis, isa siyang sikat na Christian apologist. Pero sabi niya, hindi normal sa kanya na pag may kausap, parang si Kristo yung pag-uusapan. Agad-agad. Kasi naniniwala siya na na kinakatagpo ng tao, ng Diyos ang tao, no? So hindi siya ganoon, pero grabe ang mga sinulat niya tungkol sa Christianity, no? Actually, pinakilala niya ang Christianity sa paraan na subtle. Anong subtle? Hindi namamalayan. Hindi namamalayan. Kumbaga parang, totoo yan, maganda yan. Pero hindi nila alam Christianity yung, ang ganda niya na, yung prinsipyo na yan Kasi kung bibiglain niya na Christianity, parang, ayaw na. Hindi. Allergic. Sa kanya, allergic. No? Sabi niya kasi, ang Inglaterra, post-Christian na, 1920. Ibig sabihin ng Inglaterra, tinanggihan na nito. Laos na ang Christianity sa Inglaterra, England, ng 1920. Ang tanong doon, kung laos na yan, paano ko ibabalik? So, hindi ko pwedeng yung Christianity, ayan, hindi Inano niya, dinamitan niya ng bago. Tapos ipinasok niya ulit. Tapos, nung pumasok, tuwang-tuwa yung mga tao, ang ganda. Hindi nila alam, yung tinatanggap nila, Christianity. Along the way, nung binubuksan dahan-dahan, Christianity pala to. Ganon, hindi yung nakakagulat. Hindi sila nagulat. Parang ganito, no? So, sinasabi natin, hindi kailangan na palaging, parang aggressive, nangahamon lagi. Hindi naman ganun yun, no? So, kailangan lang, alam mo ang pananampalataya mo,
ginagawa mo ang pananampalataya mo at pag dumating ang pagkakataon na hinihingi ng pagkakataon, ipahayag ang pananampalataya, handa kang ipahayag yon ng tama. So yan lang po yun ha. Okay, so katangian, sign ng totoong pananampalataya, ito ay resting in God's promises. Ang totoong pananampalataya na nagliligtas ay, sabi doon, nakatayo sa mga pangako ng Diyos. Hebrews 10:23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. So saving faith, trust in God's promises and remains confident in His faithfulness. So ang totoong pananampalataya ay nagtitiwala sa pangako ng Diyos, nananatiling confident sa kanyang katapatan. Ang totoong mananampalataya ay may katiyakan ng kanilang kaligtasan kay Kristo. Balikan natin si C.S. Lewis, okay? Balikan lang natin yung tao na yon, okay? Si C.S. Lewis kasi, hindi siya naniniwala doon sa parang napakadali lang tanggapin ang Christianity. Yung, di ba, minsan parang ang-gaang lang. Tanggapin mo si Jesus. Parang ganun lang. Tapos, tinatanggap ko po. Nag-pray. Siya kasi, hindi siya naniniwala doon. Kasi sa kanya, ba't mo tinanggap yan? Naiintindihan mo ba yan? Napakabigat. Parang ganun. Di ba? Kaya nga naluloko dahil hindi mo pa naiintindihan, tinanggap mo na. Ang tanong doon, naiintindihan mo ba ang tinanggap mo? Yun ang tanong ni C.S. Lewis. Kaya kasama dyan yung mga ano pa yung nakasulat sa Bible tungkol diyan. Kaya si C.S. Lewis sabi niya, nung maging Kristiyano ako, nagwawala ako. Nagwawala siya nung maging Kristiyano. Hindi sabihin na nagwawala. Kailangan kong tanggapin, kahit sa totoo lang, ayaw kong tanggapin. Parang sa sarili niya, ayoko. Pero dahil ito yung totoo, tatanggapin ko to. Parang ganun yung ideya. Bakit ganun? Kasi sabi niya, alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng pagiging Kristiyano? Di ba ang ibig sabihin nun, susuko ako? Susuko ako kay Kristo? Ibig sabihin yung mga bagay na gusto ko, bibitawan ko para sa Kanya. Ayoko. Di ba? Ayoko. Bakit? Di ba nga? Ayoko nga kasi gusto ko ako yung masusunod. Bakit siya? Parang gano'n. Pero ano ba yung tinanggap mo, katotohanan, yung totoo na magdadala sa iyo sa langit? Ito yung totoo na dapat mong tanggapin kahit na yung pride mo, lulunukin mo. Kaya nga sa kanya, pinakamatinding kasalanan, pride. Ito daw yung kasalanan na pinakamatindi sa lahat, yung pride. Bakit ano ibig sabihin ng pride? Wala nang mas mataas pa kaysa sa akin. Wala nang mas mataas kaysa sa akin. Yun ang pride. Ako ang Diyos ko. Why yun ang pride, di ba? Ako yung masusunod, hindi kayo. Oo. Susuko mo yan pag ikaw naging Kristiyano. So, ito yung sinasabi niya, ang totoong Kristiyano ay nauunawaan ang pangako ng Diyos. Kung hindi mo naunawaan yung pangako at hinihingi, mabigat yan. Okay? Lastly is, secured by God's grace. Ito yung isang marka ng totoong Kristiyano. May katiyakan sa biyaya ng Diyos. For by grace you have been saved through faith, and that's not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ayan, bumalik na po tayo dito. Eto na, bumalik na tayo sa sabi na, hindi daw gawa ang magliligtas sa atin. Hindi yung sarili mo ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo ay ang Diyos. Salvation is not earned, but received as a gift through faith. True believers rely on God's grace, not on their own merit. Ayun nga sinasabi mo nga na pag gumarap tayo sa Diyos, Lord, bankrupt. Parang ganon, bankrupt po ako. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Makasalanan ako. Kailangan ko talaga yung tulong mo, yung habag mo para maligtas ako. Di ba nga sabi doon, ano yun? Sa Romans 3:23? Sapagkat For all have sinned and fall short of the glory of God. So ito ang hinihingi ng Diyos, wala diyang nakaabot. Kaya kailangan mo to. Amazing. Kaya yung grace niya. Kaya ang kaligtasan libre, hindi yan libre dahil mura, libre yan dahil sobrang mahal. Dahil hindi mo kayang bayaran. Kasi kung kaya mo yung bayaran, hindi yan ililibre ng Diyos. Kaya mo namang bayaran ba't kita ililibre? Di ba? Kaya mo naman
Kung kaya mo, gagawin mo yan. Pero pag di mo na kaya, anong gagawin natin? Hingi ng Lord, tubig. libre mo na. Oo nga, paano mo makukuha yan? Tanggapin. Kaya nga grace unmerited favor. Ang tawag sa grace po, isang bagay na tinanggap mo nang hindi ka karapat-dapat. Hindi yan sweldo. Hindi sweldo. Hindi sweldo ang grace. Ang grace ay, Diyan. wala akong kakayanang makuha yan, pero binigay mo sa akin. Bonus daw. Hindi bonus. Hindi rin bonus. Kasi Bonus? parang Ang bonus, merit nakadikit. Pag sinabing bonus, nakadikit pa rin yan sa ginawa mong Sa maganda, performance di ba? Oo, di ba? Bibigyan kita ng bonus. Bakit kita bibigyan ng bonus? Eh, kasi maganda yung mga ginawa nyo. In a sense, merit pa din yan. eh. Privilege. Okay. Basta ganito yan. Ang grace, tinanggap natin nang hindi tayo karapat-dapat. Hindi ka kakapagda. Kaya nga, Tanggap mo. being a true believer is more than just professing faith, no? Madali lang magsalita ng pagtanggap kay Kristo. Pero sabi doon, it is a life transformed by Jesus Christ. Ang totoong pananampalataya ay isang pagsuko kay Jesus, pag-amin na hindi natin kaya at nabago tayo. Transformed by Christ. Transformed. So, ibig sabihin, You are a transformer. meron tayong tinatawag sa Bible na na justification. No? Justice. So, we are justified. Ayan. Ginawang matuwid. Pero, may mga dapat na makita. Okay? O ano yung una? Saving faith is Christ-centered. Saving faith is obedient. Saving faith is spirit-led. Repentant. Of course, it is repentant, enduring, victorious, lumalaban, publicly confess, and resting in God's promises, secured by grace. Amen. So, hindi maaaring sabihin mo na hindi mo agad-agad makikita lahat yan. Kasi hindi makakakita ka agad lahat-lahat yan. Pero, papunta dyan ang ating pananampalataya. Amen. Okay? Hindi mo agad-agad makikita marahil yan. Dahil may mga struggles, may mga laban. Pero, dadating ang panahon na makakarating po tayo dyan. Dapat kang makarating dyan. Hindi mo yan bibitiwan. Ano? Dyan tayo papunta. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Diyos, ano yun? Tinawag ka para makibahagi sa kaluwalhatian mayroon si Kristo. Ayan. Kaluwalhatian mayroon si Kristo. Makikihati tayo sa kaluwalhatian niya. Ano yun? Grabe yun. So, are we truly believers? Ibig sabihin, pinupurso ba natin yung mga yon? Amen. Does our faith bear the marks of salvation? Or at least, growing We are growing. and somehow kahit paunti-unti, pautay-utay. Ayan. Lumalaki. Nakikita yung marka. Ayan, sabi nga natin, ang mangga ba na to, may bunga ngayon? Wala. Pero mamumunga ba yan? Yes. Siyempre, dapat mamunga yan. Para sa'yo Oo, hindi dahil yung bunga niya, pinatutotohanan na mangga siya. Pinatutotohanan na mangga talaga siya. Okay. So tayo din, bilang mga Kristiyano. So let's pray. Hallelujah. Panginoon, ang pagiging Kristiyano, sabi nga namin, hindi madali. At hindi rin mahirap. Dahil imposible po yun. Imposible na ang tao ay maging katulad ng Diyos. Masama ang tao. Mahina ang tao. Nag-iisip kami ng mga makasariling pag-iisip. Gusto namin minsan, Lord, kami yung maging pinakamagaling na pwedeng maging daan para magawa naming lamangan o apihin ang iba. Pero Lord, salamat po na sa kabila ng mga kalagayan namin na to, malinaw ang sinabi mo, Panginoon, na iniligtas mo kami sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus para sa amin. Yung bagay na hindi namin kaya, kayo ang gumawa para sa amin. Nilinis kami ng dugo ni Jesus. And Lord, kung nilinis na po kami ng dugo ng Panginoon at may bago na kaming kalikasan, yung amin pong buhay, meron pong mga signs, mga marka na dapat makita sa amin. Tumatahol ang aso. Ngumingiyaw ang pusa, Panginoon.
ang tao nagsasalita, gumagawa, nag-iisip. Ganon din ang aming pagiging Kristiyano. Ano ang dapat makita sa Kristiyano, sa totoong bagong nilalang dahil tinubos na ni Kristo? Lord, makita nawa sa amin ang mga marka ng tunay na Kristiyano. At Lord, pag ang mga bagay na yon, lumago kami ng lumago, Panginoon, dahil sinasamahan mo kami, dahil kasama namin ang Banal na Espiritu, kami po, Panginoon, ay makikihati sa kaluwalhatian mayroon si Jesus. Ang sabi doon, we will reign with Christ. Amen. The fullness of life, yung totoong kahulugan ng buhay, mararanasan namin. Salamat Panginoon, na yung totoong buhay, yung totoong essence ng life, yung totoong dahilan kung bakit mo kami nilikha, mararanasan namin yon. Sapagkat kami ay totoong nanampalataya sa inyo. At lumalakad, lumalago sa pananampalataya. And again, Panginoon, hindi po ito mangyayari kung hindi namin kayo kasama. Salamat, sinasamahan niyo kami. Salamat, kasama namin ang Banal na Espiritu, Panginoon, para kami ay lumago. Hallelujah. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming buhay. Isinuko namin ito sa inyo at patuloy na isinusuko, Panginoon, para matupad ang pinakamabuting plano mo para sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.